Apat na facet para sa 2022. Salamat sa Diyos. Aleluya. Pagbati sa lahat. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, minamahal, pagbati sa lahat ng umibig sa Panginoon, at sa mga inabutan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon na sumapi ka sa amin, sa aming ether, maririnig mo kami. Tayo ay arko ng Diyos, ang simbahan ng pasasalamat, ang kaban ng bagong tipan. Para sa bawat simbahan ay ang arko. Bilang isang uri ng arka ni Noah, mga kaibigan, at kailangan mong mapunta sa arka ng Diyos, sa kaligtasan, upang tanggapin ang kaligtasan at upang maging sa pamilya ng Diyos. Kung hindi ka pa nakikipagkasundo sa Diyos, kailangan mong makipagkasundo sa Panginoon, ibigay sa Kanya ang iyong buhay, sa pamamagitan ng panalangin ng pagkakasundo, mga kaibigan. Ang salita ngayon, ito ay sa lahat ng kapatid na lalaki, sa lahat ng babae, sa lahat ng sumusunod sa Panginoon, sa simbahan ng Diyos sa buong mundo. Gayon din, sa simbahan sa Ukraine, sa simbahan sa Africa, Pilipinas, Oceania, sa simbahan sa buong mundo, sa lahat ng sumusunod sa Panginoon. Ang salitang inilagay ng Diyos sa aking puso. Ang salita para sa taong ito ay tinatawag na 4 facets para sa 2022. Apat na mukha, magkakaibigan. Isang edge, ito ay paggalang sa Diyos. Buksan natin ang Hebreo 11 kabanata, ang paborito nating talata. Hebreo 11 kabanata, 7 talata, Hebreo Kapitulo 11 versikulo 7. Sa pananampalataya si Noe, pagkatanggap ng pahayag na hindi pa nakikita, ay inihanda ng may sindak ang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang buong mundo. At naging tagapagmana ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen mga kaibigan, ibig sabihin, magalang na kaibigan, magalang. Nakatanggap si Noe ng paghahayag, at hindi pa iyon nakikita. Siya lamang ang nakakita nito sa pananampalataya. At sa pagkamangha, mga kaibigan, naghanda siya ng isang arka. Ang pagpipitagan ay napakahalaga, mga kaibigan. Ang kailangan nating magkaroon ay paggalang sa Diyos, paggalang sa mga layunin ng Diyos. Muli nating buksan ang Malakyas. Ito ay mas malalim na isinulat tungkol sa pagpipitagan, ang kaugnayan ng Diyos sa pagpipitagan. Ito ang lumang tipan, ang aklat ng propetang si Malakyas. Isang kabanata mula 6 hanggang 8 talata. Malakyas Kapitulo 1 versikulo 6 hanggang 8. Iginagalang ng anak ang kanyang ama, at iginagalang ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ay isang ama, nasaan ang paggalang sa akin? At kung ako ang Panginoon, nasaan ang paggalang sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, mga saserdote, na lumalapastangan sa aking pangalan. Iyong sasabihin, paano namin sinisiraan ang iyong pangalan? Nagdadala ka ng maruming tinapay sa aking dambana at sinasabi, paano ka namin niwawalang puri sa pagsasabing, ang pagkain ng Panginoon ay hindi katumbas ng paggalang, at kapag inihain mo ang bulag, hindi ba ito masama? O kapag dinala mo ang pilay at may sakit, hindi ba ito masama? Dalhin mo ito sa iyong prinsipe, matutuwa ba siya sa iyo at tatanggapin ka ba niya ng mabuti? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Mga kapatid, ang pagpipitagan ay napakahalaga upang magkaroon ng paggalang sa Panginoon. Paggalang sa pagtawag, paggalang sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Paggalang sa mga layunin at pagkakataong binubuksan ng Diyos. Ako ay may pagpipitagan sa Panginoon mga kaibigan. Ako ay humanga. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon nang ang ating simbahan ay natanggap ang kaalamang ito.
At ang mga pintuan na ito ay nabuksan para sa ating simbahan. Sa pinakasimula pa lamang ng ministeryo, ang mga pintuan ng missionary constriction ay nabuksan, missionary bridges, tinatawag natin sila. At kinuha ko ito ng may pagtataka. Bakit? Dahil ito, hindi ito dapat, ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, mga kaibigan. Kailangan nating iugnay ang lahat ng mayroon tayo, mula sa katotohanan na ginagamit tayo ng Diyos sa ministeryo. Mula sa katotohanan na ipinakilala tayo ng Panginoon sa ilang mga layunin, mula sa katotohanan na tayo ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos, nakikibahagi sa ilang mga kaganapan, mga kaibigan. At ito ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay hindi. Kumbaga, kinuha para sa ipinagkaloob. Ito ay kaloob ng Diyos, at isang mataas na halaga ang binayaran para dito, ang dugo ni Jesu Kristo. Ibig sabihin, tayo mismo ay hindi makasali dito. Tayo mismo ay hindi makabili nito, ang karapatang makilahok dito. Wala kaming sapat na pera para bilhin ang karapatang lumahok dito. Ngunit ang pakikilahok na ito, para sa ating pakikilahok dito, ang halaga ng dugo ng Diyos ay binayaran. Ito ay kaloob ng Diyos. At ito ay pribilehiyo ng Diyos. At kaloob ng Diyos na makibahagi. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng pagpipitagan at paggalang, bago ang mga pangyayaring iyon, bago ang mga pagkilos na iyon, bago ang kaalamang iyon, bago ang mga paraan na inihayag sa atin ng Diyos. Sapagkat upang maging bukas ang mga landas na ito, upang may tayo ang mga ito, imposible para sa atin na itayo ito sa ating sarili. O babayaran ito sa ating mga sarili, o tayo mismo ang makabuo nito, o kahit papaano ay ayusin natin ang ating mga sarili upang ang lahat ng ito ay mga pangyayari, parang nabuo. Imposible, mga kaibigan. Wala tayong kapangyarihan, o mga mapagkukunan, o mga posibilidad para dito. At ang katotohanan na ang mga kaganapang ito ay nagaganap, at ang katotohanan na tayo ay nakikibahagi sa mga ito. Ito ay kaloob ng Diyos, na kung saan ang malaking halaga ay binayaran. Ang presyo na wala tayo, at hinding-hindi natin mababayaran ang presyong ito, para sa pakikilahok sa lahat ng mga kaganapang ito. Para sa isang malaking halaga ay binayaran, ito ay ang dugo ng anak ng Diyos na si Jesu Kristo. Binayaran niya ang halaga para makapunta ako sa Kenya, magministeryo para sa aming simbahan. Maglingkod sa Africa, ibinigay ng Diyos ang aparato, at ito ay binayaran ng dugo ni Jesu Kristo. At kung ano ang inilalagay ng Panginoon sa ating mga puso at nag-uudyok sa atin na gumawa ng isang bagay. Kailangan mong magkaroon ng paggalang para dito, at paggalang dito, upang magawa mo ito. Sapagkat ito ay isang elemento ng katuparan ng kalooban ng Diyos, ang katuparan ng kaalaman ng Diyos, kung saan ang dugo ni Jesu Kristo ay binayaran. Ang katotohanang dinala tayo ng Diyos sa teritoryong ito, ang ministeryo ng Diyos, na dinala ka ng Diyos sa teritoryo ng ministeryo kung nasaan ka, isang halaga ang binayaran para dito. Ang dugo ni Jesu Kristo, kailangan mong tratuhin ng may paggalang, paggalang sa mga pagkilos na ito, para sa serbisyong ito na iyong ginagawa, kung saan ka inilagay ng Diyos. Magkaroon ng paggalang para dito, mamangha dito, tulad ni Noe, sa pagkamangha. Sapagkat ang pagkamangha ay isang dakilang kapangyarihan, mga kaibigan. Parang takot sa Diyos, kaibigan, takot sa Diyos. Paggalang, kabanolan, paggalang sa Panginoon. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng paggalang at isang dekalidad na saloobin sa ministeryo, sa oras na gumamit ng magandang oras. Magbigay sa Diyos para sa paglilingkod,
mga dekalidad na materyales, mga kasangkapan. Ibig sabihin, kahit anong gawin natin ng walang ingat, mga kaibigan. Ito ay kapabayaan sa serbisyo. Ito ay, kumbaga, kapareho ng pag-aalay ng pilay, pahilig o bulag. Dalhin ang kalidad, ibig sabihin, kapag ikaw ay sariwa, ang iyong pinakamahusay na sariwang lakas. Ibigay ito sa Panginoon. Pinakamahusay na oras, ibigay ito sa Panginoon. Ang madadala mo para sa Panginoon ay kasiya siya at mabuti, mga kaibigan. Ibig sabihin, kailangan mong maging balisa. Maingat sa paglilingkod, tungo sa mga layuning ibinunyag ng Diyos, na nililiwanagan ng Diyos sa puso. Ito ay hindi maliwanag na ito ay dapat mangyari. Ito ay hindi gayon, ito ay kaloob ng Diyos. Mga kaibigan, at ang halaga ay, ito ang dugo ni Hesukristo, ito ay kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo, ito ang kanyang mga sugat, ito ay kanyang dugo, iyon ang pahirap na dinanas niya. At siya, sa pagpapahirap na ito, binayaran niya ang halagang ito para sa atin, mga kaibigan, upang kayo, ay mga kalahok. At kung ano ang inihanda sa atin ng Diyos. Kung ano ang pinangunahan sa atin ng Diyos, mga kaibigan. Kung ano ang pinatnubayan ka ng Diyos, sa iyong buhay, sa iyong ministeryo, isang malaking halaga ang binayaran para dito, ang dugo ng Diyos. Mga kaibigan, ang dugo ni Jesu Kristo, at kung ano ang inihanda ng Panginoon para sa iyo sa taong ito, isang bagay na bago, kung saan ka papasukin, para dito, din. Ang dugo ni Jesu Kristo ay nabayaran na, at upang makapasok dito, mga kaibigan, kailangan mong magkaroon ng paggalang sa puso, paggalang sa Panginoon, paggalang sa mga pangyayari. At isang maingat at magalang na saloobin sa paglilingkod, sa pakikilahok sa mga kaganapang iyon. Magalang na saloobin sa paghahanda, upang makilahok sa mga kaganapang ito, at makilahok sa mga ito. Mga kaibigan, ang pagsasagawa ng isang paglilingkod, ang pagsasagawa ng isang sagradong gawa, kailangan mong magkaroon ng isang magalang na relasyon, mga kaibigan. Ito ang unang linya, paggalang sa Diyos, mga kaibigan, para makapasok at makadaan tayo sa taong ito ng maayos at mahusay. At ang pagpipitagan na iyon ang magpapanatiling ligtas sa atin. Ang pagpipitagan ang magpapatayo sa atin at tayo ay magkakaroon ng tamang puso. Gagamitin tayo ng Diyos, at kapag ginamit tayo ng Panginoon, kapwa ang lakas at yaman na ibibigay sa atin ng Diyos para sa ating paglilingkod, gagamitin natin ang mga ito ng may husay, mabuti, ng may pagpipitagan sa ating mga puso, mga kaibigan. Walang magiging kapabayaan. Ibig sabihin, ang pagpipitagan ay napakahalaga. Ito ang unang linya, isa sa mga mahalaga. Napakahalaga sa taong ito na magkaroon ng paggalang at paggalang sa ministeryo. Sabik na saloobin sa mga kaganapang iyon, mga elemento ng serbisyo, pagpapatupad nito, mga kaibigan. Isang mapitagang saloobin, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos, kung saan ang dugo ng Diyos, ang dugo ni Jesu Kristo, ay binayaran. Para nandoon ka, para makilahok ka dito. At ang katotohanan na tayo ay narito ngayon, at kung ano ang nangyayari dito ngayon, at ang katotohanan na ang pagsasahimpapawid na ito ay nagpapatuloy ngayon, at ito ang lahat ng nangyayari. At ang lahat ng nangyari na ay binayaran ng dugo ng Diyos. Anak, si Hesukristo, at tayo ay sensitibo dito, at pinahahalagahan, at nagpapasalamat sa Diyos para dito. Na pinili tayo ng Panginoon upang paglingkuran siya.
At ang Panginoon, sa amin sa paraan ng paglilingkod namin ngayon, at sa paglilingkod mo, sa parehong paraan, ay ginagamit. Amen, mga kaibigan. Ang pangalawang panig, mga kaibigan, ito ay isang kamalayan ng kahalagahan, o kung hindi kamalayan ng kaharian ng Diyos. Gusto kong basahin ang kasulatan, mula ito sa mga kaibigan ni Lucas. Mula kay Lucas, buksan natin, ito ang bagong tipan. Ito rin ay isang kilalang kasulatan na ginagamit natin sa ating simbahan, Lucas 17 kabanata, mula 26 hanggang 30 talata. Lucas Kapitulo 17 versikulo 26 hanggang 30. At kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman sa mga araw ng anak ng tao, sila'y kumakain, umiinom, nag-asawa, nagpapakasal, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. At dumating ang baha at nilipol ang lahat. Gaya noong mga araw ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y umiinom, sila'y bumibili, sila'y nagtitinda, sila'y nagtanim, sila'y nagtayo. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupri mula sa langit, at nilipol ang lahat. Gayon din ang mangyayari sa araw na magpakita ang anak ng tao. Nais kong ituon ang iyong pansin sa mga talata 27 at 29 hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at dumating ang baha at nilipol ang lahat. At verse 20, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupri mula sa langit at nilipol silang lahat. Kaya, mga kaibigan, ito ang paghahayag na mayroon tayo sa ating simbahan. At kung saan tayo naglilingkod, ito ay isang paghahayag tungkol sa kaban ng bagong tipan ng Diyos at tungkol sa mga oras ng kasaysayan, mga kaibigan. Sapagkat tayo ang mga kamay ng orasang ito. May misyon ang Thanksgiving Church. At ikaw ang kamay ng orasan ng kasaysayan. At ang kasaysayan ay nangyayari sa paligid mo. Ito ay umiikot sa paghahayag ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Sa paghahayag na ito, mga kaibigan, at tayo ang mga gumagawa, tayo ang nagkatawang tao ng paghahayag ng Diyos. Para kaming magkaibigan ni Noah, para tayong si Noah, para tayong mga kamay ng orasan, para sa kasaysayan ng Ukraine, para sa kasaysayan ng Kenya, para sa kasaysayan ng Pilipinas at mga bansa ng Oceania, mga kaibigan. At ang iyong mga hakbang ay kailangan. Ang iyong mga hakbang ay mahalaga para sa pagpapatupad. Ibig sabihin, umiikot ang kwento sa iyong mga hakbang, mga kaibigan. Gumagawa ka ng mga hakbang upang matupad ang paghahayag ng Diyos at nangyayari ang mga bagay, mga kaibigan. At maaaring hindi mo makita ang koneksyon sa pagitan ng iyong mga hakbang at mga kaganapang ito na nagaganap. Ngunit alamin na kung hindi mo pa ito alam, hindi pa ito nabubunyag sa iyo. Ngunit ang koneksyon na ito ay naroroon, mga kaibigan. Ang lahat ay umiikot, ang kasaysayan ng mundo, ang kapalaran ng mundo ay umiikot sa paghahayag ng Diyos. At kami ang mga performer. Tayo ang mga kamay ng orasang ito, na dumadagundong, at ang kalooban ng Diyos ay natutupad, at ang mga kaganapan ay itinayo sa paligid natin. Ibig sabihin, napakahalaga na hindi tayo umatras. Na lumakad tayo sa katuparan ng kalooban ng Diyos, sa katuparan ng pangitain, sa iyong simbahan, sa iyong ministeryo, kung nasaan ka, mga kaibigan. At ang ating Church of Thanksgiving, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. At napakahalaga na lumipat ka sa pagpapatupad. Maging kamalayan sa iyong ginagawa, gumagawa ka ng isang hakbang at nangyayari ang mga bagay. Ibig sabihin, ikaw, ang iyong mga hakbang ay
paggawa ng kasaysayan, mga kaibigan. Ginagawa mo, tinutupad ang kalooban ng Diyos, ang pangitain ng Diyos, at ang mga anghel ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng Diyos. Tinutupad nila ang iba pang mga kaganapan na nauugnay sa iyo, mga kaibigan. Nakakonekta sa aming simbahan, konektado sa iyong mga ministeryo, sa iyong misyon sa iyong lipunan, sa iyong mga tao. Mga kaibigan, napakahalagang matupad, napakahalagang mapagtanto ang kahalagahan nito, mga kaibigan. Ang kasaysayan ng mundo ay umiikot, ang kasaysayan ng iyong bansa. Ang kasaysayan ng iyong bayan ay umiikot sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Ito ay umiikot sa iyong mga hakbang. Napagtanto ito, tulad ni Noe, itinakda niya ang kapalaran ng mundo. Si Noah sa pagkamangha, gumawa ng arka, mga kaibigan. Natupad ang kalooban ng Diyos. At pagpasok niya sa arka, ito ang simula, at pagkaalis ni Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupri mula sa langit. Ibig sabihin, kapag pumasok tayo sa isang paghahayag, inilulunsad natin itong makalangit na mekanismo, mga kaibigan. At kapag lumakad tayo dito, sa pagganap na ito, ang mekanismong ito, gumagana ito. At nagpapatuloy ito sa paggalaw nito, mga kaibigan. Ang makalangit na mekanismo ng kasaysayan ay inilunsad kapag pumasok tayo sa isang paghahayag, binuhay ito, at kumilos dito, sa paghahayag na ito. Tinutupad ito, at ang lahat ay nagsisimulang mangyari sa paligid, mga kaibigan. Upang mapagtanto natin ito, na tayo ang mga kamay ng orasan ng kasaysayan na ito. At upang tayo, mga kaibigan, ay magpatuloy sa landas na ito, sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Upang makita natin ito, mapagtanto ito, mamangha dito, mga kaibigan. Alleluia! Amen! Pangatlong panig, mga kaibigan. Ito ang seguridad at kaligtasan, ito ang hangin. Pag-uusapan ko ang tungkol sa ikatlong facet, na siyang facet ng hangin. Sapagkat ang mga hangin ng mundong ito ay tumaas na at lalakas. Buksan natin ang Mateo Kabanata 14, nabasa ko na ang kasulatang ito sa huling pagpupulong, sa palagay ko. Mateo, Kabanata 14. Ito ang minamahal na ulo ng kapatid na si Vasily. At hindi lang siya, babasahin ko ang verse 29 at 30, mga kaibigan. Mateo Kapitulo 14 versikulo 20 hanggang 30. Sabi niya, "Go," at bumaba sa bangka. Si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig upang lumapit kay Jesus. Ngunit pagkakita sa malakas na hangin, siya ay natakot at nagsimulang malunod, sumigaw, "Panginoon, sagipin mo ako." Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, ay nalalayan siya at sinabi sa kanya, "Maliit ang iyong pananampalataya. Bakit ka nagduda?" Amen. Mga kapatid, hangin. Mga kaibigang hangin, lumalakas ang hangin. At ang hangin ay nakakagambala sa ating atensyon, mga kaibigan, at sinisikap nilang akitin ang ating atensyon. At upang gumuhit sa ating sarili, upang tayo ay mahihigop ng mga ito. At nang magambala si Pedro ng hangin, nawala ang kanyang pananampalataya at nagsimulang malunod, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang kanyang pokus ng atensyon ay lumayo sa Panginoon, naligaw sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Sapagkat ang hangin ay nakakuha ng kanyang pansin, at ang hangin ay humanga sa kanya, mga kaibigan. Ito ang sinabi ko sa huling pagpupulong na dapat tayong humanga sa mga layunin ng Diyos. At ang hangin ay tataas, ilang bagong kaguluhan, bagong agos, mga kaibigan, ng mundong ito. At sila
Ang layunin nila ay maakit, aakitin, akitin, mga kaibigan. At dapat nating tingnang mabuti ang mga pangyayaring nagaganap. At maraming mga kaganapan ang magaganap sa ilalim ng impluwensya ng hangin. At bibihagan nila ang mga kaluluwa, bibihagan ang atensyon, mga puso. At ang hanging ito ay magsisikap na magtanim ng apoy nito sa puso ng mga tao, at isali sila sa sarili nitong mga landas. Sa sarili nitong kalooban, mga kaibigan. At kailangan nating tingnan ang ugat ng lahat ng mga pangyayaring ito, ang ugat ng mga hanging ito, kung saan nanggaling ang mga hanging ito. At kailangan mong mapansin ang mga hanging ito. Gusto kong basahin natin ang unang sulat ni Juan, ika-4 na kabanata, mula sa unang talata, unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3. Minamahal, huwag paniwalaan ang bawat espiritu, ngunit subukin ang mga espiritu upang makita kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming mga bulang propeta ang lumitaw sa mundo. Alamin ang espiritu ng Diyos, at ang espiritu ng kamalian, sa ganitong paraan, bawat espiritu na nagpapahayag kay Jesu Kristo, na naparito sa laman, ay mula sa Diyos. At ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Jesu Kristo, na naparito sa laman, ay hindi mula sa Diyos, kundi ang espiritu ng Antikristo. Na iyong narinig na siya'y darating at ngayoy nasa sanglibutan na. Buksan natin ang ikalawang sulat ni Juan, ang unang kabanata, ang ikapitong talata, ikalawang Juan Kapitulo 1 versikulo 7. Sapagkat maraming manlilinlang ang pumasok sa sanglibutan, na hindi ipinapahayag si Jesu Kristo na naparito sa laman, ang gayong, isang tao, ay ang manliligaw at ang Antikristo. Amen. Mga kaibigan, ibig sabihin, iba't ibang galaw ng lipunan, iba't ibang hangin, mga taong dinadala ng hangin, mga kaibigan. At magkakaroon ito ng hitsura ng isang pangangailangan. Magkakaroon ito ng hitsura na ito ay mahalaga at makabuluhan. At maging ang pangalan ng Diyos ay gagamitin, ang banal na kasulatan ay maihahalin tulad, marahil ay sinipi, sa mga kilusang ito. Sa mga kilusang panlipunan, mga kaibigan. Ngunit dapat nating tingnan ang ugat ng mga pangyayaring iyon. Ang panlipunang kilusang ito ba ay humahantong sa kaligtasan, sa pagsisisi? Sa simbahan ng Diyos, mga kaibigan, dapat tayong gabayan nito, yaong mga panlipunang paggalaw na mula sa banal na espiritu, mga kaibigan, hinahamon nila tayo, inaakay tayo sa pagsisisi. Sa pakikipagkasundo sa Diyos, at tayo ay nakaugat sa kaban ng kaligtasan ng Diyos, sa simbahan ng Diyos, mga kaibigan, at ito ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. At ang mga mapanlinlang na hangin, hindi sila humahantong sa mga layuning ito, na aking inilista para sa iyo, hindi sila humahantong sa mga layunin ng banal na Espiritu. Ngunit hindi tayo pinangungunahan ng hangin. Tayo ay pinamumunuan ng banal na Espiritu. At ang takbo ng buhay na isinulat ng Panginoon sa atin, na nagpapaliwanag sa ating puso, nagpapaliwanag sa ating espiritu. Naghahayag dito upang makita ang mga layunin at paraan ng Diyos. At dapat nating sundan ang mga landas na ito, sundin ang Panginoon, tulad ni Pedro na naglalakad sa tubig, mga kaibigan. At pumasok si Pedro sa ministeryo, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, mga kaibigan. At ang kapangyarihan ng Diyos ay gumana hanggang sa siya ay nag-ambala, hindi natangay ng hangin. Hindi nabighani ng hangin, mga kaibigan. At nagsimula siyang malunod, iyon ay, nagsimulang sumipsip ang kanyang mundo. Ang pagkalunod ay isang prototype ng pagsipsip ng mundo. Pagsipsip ng walang kabuluhan.
At para dito kailangan nating mag-ingat, maging mapagmatsyag, protektahan ang ating sarili, panatilihin ang apoy ng Diyos sa ating puso, panatilihin ang ating mga paraan. Ingatan natin ang ating atensyon upang tayo ay tumutok sa mga layunin ng Diyos, dahil nandyan ang ating kinabukasan, mga kaibigan. Nandyan ang ating kinabukasan, nandyan ang ating buhay. Nandyan ang ating kaligtasan. Dito tayo pupunta, mga kaibigan. At kapag sinisiyasat natin ang mga nangyayari sa ating paligid, dapat tayong maging matalino. Kailangan nating mag-imbestiga para hindi lumabas ang ating puso, para hindi mawala ang apoy ng Diyos sa ating puso. Upang hindi tayo mawala ng lakas ng sigasig. Huwag mawala ng kapangyarihan sa paglilingkod. Huwag mawala ng layunin sa Panginoon. Huwag mawala ng talas at asin sa Panginoon. Para hindi tayo mawala, kailangan nating alagaan ito, mga kaibigan. At kung paano sabihin, panatilihing tuyo ang iyong pulbura, mga kaibigan. Upang tayo ay maging masaya at matapang at masigasig sa Panginoon. At napakahalaga na ang paninibugho na ito ay mula sa Panginoon, mula sa paghahayag ng Diyos. Upang sa ating mga puso, mga kaibigan, tayo ay nakadikit sa Panginoon. Para makita natin ang mga nangyayari sa paligid, na mag-ingat tayo sa pag-apula ng apoy ng Diyos, upang tayo ay maging matulungin sa mga nangyayari sa paligid. At nangatwiran sila, at sinaliksik, nasubak na mga espiritu, nakaranas ng mga paggalaw, mga kaibigan. Dahil magkakaroon ng maraming hangin, maraming lahat ng uri ng pagkabigla, maraming lahat ng uri ng paggalaw. At maging ang mga mukhang kailangan, mga kaibigan. Ngunit hindi sila haantong sa kaligtasan, hindi ito mula sa Espiritu ng Diyos. Kailangan nating lumakad sa daan ng Diyos. Para sa mga hanging ito, sila ay magsusumikap, at ang kanilang layunin ay dalhin ang mga ito. At ito ay katumbas ng katotohanan na ikaw ay malulunod, na ikaw ay mawawala sa daan ng Diyos. Ang mga hanging ito, dinadala nila ang mga tao palayo sa kanilang mga landas, at ginagabayan ang mga tao sa mga landas ng mga hanging ito, mga kaibigan. At hindi tayo ganoon, lumalakad tayo sa daan ng Diyos. Tinatahak natin ang landas na ipinakita sa atin ng banal na Espiritu, at pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu, mga kaibigan. At ito ay dapat nating katakutan, mga kaibigan, upang hindi mawala. Hindi mawala ng focus sa Panginoon. Ito ay para sa mga facet na ito, mga kaibigan. Ito ay pagkamangha, ito ay isang kahulugan ng kahalagahan, mga kaibigan, at seguridad at kaligtasan, mga kaibigan. Upang tayo ay maging alerto, at magsiyasat, at subukan ang mga espiritu, sila ba ay mula sa Diyos, at ang mga paggalaw na ito, ay mula sa Diyos. At kailangan ba nating lumahok dito? Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng payo sa Panginoon. Ibig sabihin, para hindi tayo mabaliw, huwag makisali ng walang iniisip. Una, kailangan mong tanungin ang Diyos kung ano ito, paano ito. At kung paano natin ito dapat iugnay. Kung paano makilahok dito, o isang sukatan ng pakikilahok, o kung paano makayanan ito, mga kaibigan. Dapat tayong makatanggap ng sagot mula sa Panginoon. Amen, kaibigan. At ngayon ang fourth facet, ito ang pangitain ng inyong simbahan, mga kaibigan. O, ang pag-ugat ng puso sa pagtupad sa utos ni Hesukristo. O, pag-ugat ng puso sa pangitain ng inyong simbahan. Mga kaibigan, buksan natin ang salmo. Isa rin itong sikat na salmo, mga kaibigan, Salmo 91. Ito ang lumang tipan,
Mga kaibigan, ang aklat ng mga awit, 71 mga salmo, 14 hanggang 16 na mga talata. Awit Kapitulo 91 versikulo 14 hanggang 16. Itinanim sa bahay ng Panginoon, sila'y namumulaklak sa mga looban ng ating Diyos, sila ay mayabong sa katandaan, makatas at sariwa, upang ipahayag na ang Panginoon, ang aking bato, ay matuwid, at walang kalikwan sa Kanya. Iyon ay, itinanim, mga kaibigan, sa bahay ng Panginoon. Saan nakatanim ang puso natin? Dapat itong itanim sa teritoryo ng Diyos, pangitain ng Diyos, mga layunin ng Diyos. Kailangan nating ilagay ang ating mga ugat doon, mga kaibigan, upang maugat. Paggawa ng kalooban ng Diyos. Pag-usapan ang tungkol sa kalooban ng Diyos, mga layunin ng Diyos. Tungkol sa katuparan ng kalooban ng Diyos, mga kaibigan, upang doon mag-ugat kasama ng ating mga puso, at upang doon mag-ugat ang ating mga puso. Upang walang hangin na maalis tayo sa mga layunin ng Diyos, mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay napakahalaga para sa pagpapatupad, at lahat ng mga aspetong ito, humahantong sila dito, mga kaibigan. Gusto kong gumawa ng buod ng ministeryo. Mayroon kang isang pangitain ng iyong simbahan, mga kaibigan. Ang pangitain ng Thanksgiving Church ay ang ipinahayag sa atin ng Diyos. Ito ay ministeryo sa Ukraine, pagpapakipot sa Kenya, sa Africa, ministeryo sa Pilipinas at sa mga bansa ng Oceania, mga kaibigan. Ito ang pananaw ng ating simbahan. Gayon din, mayroon kang pananaw sa iyong simbahan, kapatid, at nakaugat ka rin sa katuparan ng pananaw na iyon ng iyong simbahan. Dodge doon, ay ugat ang iyong puso, ang iyong oras, ang iyong mga mapagkukunan sa buhay, mga pagkakataon, nakaugat ang lahat sa mga layuning ito, mga kaibigan. Sa pangitain ng iyong simbahan. Nais kong gumawa ng maikling buod, mga kaibigan, ng taong ito, 2021. Ngayong taon, 2022, ito na ang ika-4 na taon ng ating simbahan at ministeryo, mga kaibigan. Ang ating simbahan, ito ay isinilang noong 2019, ito ang taon ng kapanganakan ng simbahan. Pagkatapos ay mayroong 2020. Ito ang taon ng pagkakatatag ng simbahan. At noong nakaraang taon 2021, ito ang taon ng pagpapalawak ng mga tolda ng ministeryo ng simbahan. Ang 2022 ang magiging taon ng pagpuno sa mga toldang ito, mga kaibigan. Aleluya! Gusto kong gumawa ng ilang buod, mga kaibigan. Para sa ministeryo at para sa bawat taon. Gusto kong tumakbo pabalik ng kaunti. Sumailalim ako sa baptism of fire at nabuhay ng 1 taon at 8 buwan sa isang kotse. At noong 2017, noong ika-10 ng Mayo, bumaba ako sa kotse at nanirahan sa Troyes, China, mga kaibigan. Noon ay 2017, at buong tapang kong napuna na ito ay 1 taon, ang ikalawang kalahati ng taon. Nang ako ay dinalaw ng matinding pananabik para sa pagkasaserdote, para sa ministeryo. Noon ay 2017. Noong 2018, nagsimula akong maglingkod. Noong ika-11 ng Marso ako ay pinahiran para sa ministeryo. At sinimulan ang paghihigpit noong ika-7 ng Abril. Abril 7 hanggang 8 ang mga unang araw ng ministeryo. Gamit ang isang megaphone, nagsimula akong maglingkod, mang-aral. Araw pa lang noon ng kapistahan ng Annunciation. Lumabas ako sa unang pagkakataon para mang-aral noong ika-7 ng Abril sa Troyes, China, at noong ika-8 ng Abril sa Crescate na may megaphone. Ito ang mga unang araw.
Pagkatapos noong 2018, pagkatapos ng pagsisimula, ipinagpatuloy ko ang aking ministeryo at nangaral sa katapusan ng linggo. At ang resulta ng taon ay isang evangelistic action na ginawa namin kasama ng Church of the Healing of Nations, gayon din sa mga ibanghelista mula sa ibang mga simbahan. Nagsama-sama kami at ginanap ang aksyon na ito. Gumawa kami ng video tungkol sa ministeryong ito para sa CNL. Ito ang mga resulta ng 2018. Pagkatapos ay nagsimula ang 2019. Nagsimula ito sa isang paglilibot sa mga Carpathians, kung saan dumalo ako sa isang pagtitipon ng mga ibanghelista. Nanalangin kami at naglingkod doon. At ang taong ito, 2019, ay isang taon na may diin sa paglilingkod sa Diyos. Isang taon ng mas malalim na dedikasyon sa Diyos, mga kaibigan. Lumipat ako sa isang bagong schedule ng trabaho, upang magtrabaho ng 4 na araw sa isang linggo, upang gumawa ng karagdagang araw para sa Panginoon. Pinili ko ang trabahong ito para maglingkod sa Panginoon. Sa parehong 2019, nagsimula akong gumawa ng mga live na broadcast ng ministeryo. At sa parehong 2019, ipinakilala ako ng Panginoon kay Kuya Victor, pinagtagpo kami. Sinimulan namin ang aming magkasanib na ministeryo kasama si Brother Victor. Pagkatapos ay nagsimula ang panalangin para sa Pilipinas, sa parehong taon. At ang magkasanib na panalangin ay nagsimula sa Kenya, pagkatapos na ako ay pinagsama ng Diyos kasama si Bishop Erastus Musave. Sinimulan namin ang magkasanib na panalangin sa pagitan ng Kenya at Ukraine. Ito ang taon ng kapanganakan ng simbahan. Sa aming puso, sa amin at sa kapatid kong si Victor. Bumangon ang pagnanais na likhain ang simbahan ng Diyos. At sa parehong taong 2019, sa pagtatapos ng taon, nagsimula akong maghanda para sa simula ng simbahan. Naghahanda para sa simula ng ministeryo ng pulpito. Nangangaral ako sa Summer Cinema sa katapusan ng taong ito bilang paghahanda sa pagsisimula ng ministeryo sa simbahan. At binuksan ng Panginoon sa ating puso ang pagkaunawang ito, ang kanyang kalooban, upang simulan natin ang simbahan kasama si kapatid na Victor. Nagsimula ang 2020 sa unang ministeryo ng pulpit. Noong 19 ng Enero taong 2020, sa silid ni Brother Victor, sa kanyang apartment. Kung saan inalis namin ang mga muebles, inihanda ang lahat para sa ministeryo. At pagkatapos ay bumili kami ng isang speaker, isang megaphone at iba pang kagamitan, at nagpatuloy sa isang mas propesyonal na ministeryo sa kalye. Pagkatapos ay nagsimula ang quarantine, mga kaibigan. May mga pag-atake sa ministeryo. At noong 28 ng Hulyo taong 2020 dinala ng Diyos ang kapatid na si Basil, at naitatag ang ating simbahan, mga kaibigan. Pagkatapos, sa parehong 2020, dinala ako ng Panginoon kasama si Pastor Kenneth mula sa Nigeria. Nagsimula kaming magkasanib na ministeryo, isang magkasanib na linggo kasama siya. At sa taon ding iyon, pinalawak namin ang aming ministeryo. Kung sa aking lugar lang kami nangaral ni Kuya Victor, pinalawak namin ang aming ministeryo, na nagsimula sa pasimula ng Troyes, China. Sa festival ni at Miloslavskaya, ibig sabihin, pinalawak natin ang ating ministeryo sa Troyes, China. Ang mga unang flyer ng simbahan ay ginawa noong 2020. Pagkatapos ay nagbigay ang Panginoon ng gayong tanda, dinala siya ng Panginoon kay kapatid na si Kelvin, na nagbigay ng mga watawat ng Ukraine sa Kenya, sapagkat isang buong taon kaming nagdarasal kasama ang aming kapatid na si Bishop Erastus Musave. Naihatid ko na ang mga watawat ng Ukraine sa simbahan ni Bishop Erastus at Pastor Joshua.
Ito ay supernatural. Gumawa rin kami ng mga paglalakbay sa evangelistic sa paligid ng lungsod at sa labas ng lungsod. At ang pagtatapos ng taong 2020 ay noong ginawa natin ang mga katangian ng simbahan, mga watawat. Isang cruise. Ang lahat ng kinakailangang katangian ng simbahan, mga kaibigan, ay ginawa ang mga ito, at nagpatuloy sila sa pagkipot. Katapusan na ng 2020, mga kaibigan. At nagsimula na ang taong 2021. Mga kaibigan, this year is now behind us. At nagsimula ito sa buwan ng Enero. At ang kakaiba sa buwang ito, Enero, ay nalampasan natin ang hadlang sa wika sa ministeryo. Ibig sabihin, ang mga caption ay ginawa, at ang aming ministeryo ay nasa maraming wika na, sa mga channel sa YouTube at Facebook. Sa pagtatapos ng Enero, masama ang pakiramdam ng aking ama. At pagkatapos ay namatay siya. Gumugol ako ng isang buong buwan, Pebrero, sa Donetsk. Ito ang buwan ng ang magkapatid, sina Victor at Vasily, ay nagpalakas ng kanilang sarili. Naglagay ng responsibilidad para sa simbahan, para sa ministeryo, at pinangunahan ang ministeryo ng mag-isa. Ito ang buwan ng kanilang paglaki. Nakikita ko na itinakda ng Panginoon para sa akin sa paraang sa isang tiyak na panahon ay mananatili ako sa simbahan, at pagkatapos ay wala ako roon. At kapag wala ako, ito ang panahon para sa paglaki ng mga kapatid, ang kanilang pagpapalakas, pagpapatibay sa lakas, sa responsibilidad, mga kaibigan. At nakikita ko na gagamitin ako ng Panginoon sa ganitong paraan. Ito ay kapaki-pakinabang para sa paglago ng mga kapatid, para sa pagpapatibay ng mga kapatid. Ang buwan ng Marso taong 2021, isang tampok ng buwang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nagdaos tayo ng unang panalangin kasama ang Pilipinas. Kung dati, mahigit isang taon akong nagdasal para sa Pilipinas, tapos noong Marso ay nagkaroon ng breakthrough. At nagbigay ng panalangin ang Panginoon sa Pilipinas, at nagsimula kaming manalangin halos bawat linggo. At ilang buwan na kaming nagdarasal. At pinalawak namin ang aming ministeryo sa pag-ebanghelyo sa ibang mga distrito ng Kyiv, at nagkaroon ng panalangin kahit sa bahay ni Brother Vasily. Pagkatapos, noong buwan ng Mayo, binuksan ng Diyos ang isang paglalakbay sa Kenya sa aking puso, upang ito ay maganap sa buwan ng Setyembre-Oktubre, at nagsimula kaming magpropesya tungkol dito, tungkol sa mga pangyayaring ito. At ito ang ginagawa namin ngayong buwan. Pagkatapos ay binuksan ng Panginoon ang pintong ito sa pamamagitan ng trabaho. Noong buwan ng Hunyo nagsimula akong magtrabaho sa Moto Gas Station. At gayon din, sa parehong buwan, ang ministeryo ay pinalawak din sa mga distrito, kasama ang Kaliwang Bangko. At mayroon ding isang ministeryo sa Berezon, ito ay nasa labas ng lungsod ng Kyiv. 100 kilometro mula sa lungsod. Gamit ang isang working trip, ako ay nasa Berezon at nangaral doon. Ang buwan ng Hulyo ay nakatuon sa paggawa ng pera para sa paglalakbay. At sa buwan ng Agosto ay nagkaroon ng kasunduan sa petsa ng paglalakbay sa Kenya, at sa pagtatapos ng buwan ay binili ang mga tiket, mga kaibigan. At nagsimula na ang countdown. I want to say that then there was the month of September, parang corridor. Iyon ay, noong binili ang mga tiket, nagsimula ang countdown, medyo pumasok ako sa corridor. Iyon ay, umalis na ako sa Ukraine, ngunit hindi pa nakarating sa Kenya. Para akong nasa isang transit corridor, isang corridor ng paghahanda para sa ministeryo. Nakatuon ako sa ministeryo sa Kenya. Paghahanda ng salita, pagkolekta ng lahat ng bagay, pagkuha ng visa, at iba pang paghahanda para dito.
At noong ika-24 ng Setyembre lumipad ako papuntang Kenya, mga kaibigan. Naglingkod ako doon ng mahigit 1 buwan. Mayroong 2 bahagi ng ministeryo, si Bishop Erastus Musave, ito ay Bungoma City, Bungoma County. At pagkatapos ay mayroong pangalawang bahagi ng ministeryo, sa Kanayunan. Nakatira ako sa isang bahay ng Kenya sa mga Kenyan. Naglingkod sa Mumias City, Mumias County. Naglingkod siya doon sa mga paaralan, ibig sabihin, epektibo ang pagpapakipot. Ito ay katuparan lamang ng pangitain para sa taong ito, ang pagpapalawak ng mga tolda ng ministeryo. At sa pagbalik sa Ukraine, noong ika-29 ng Oktubre, dumating ang buwan ng Nobyembre. Ang aming ministeryo sa media ay lumago, ang ministeryo sa YouTube, ang bilang ng mga taga-suskribi ay lumaki. Ang mga tao ay nagsimulang makinig sa aming mga sermon, mga kaibigan. At ang buwan ay Desyembre, ito ang buwan ng aking pagdating sa Donetsk, upang makasama ang aking ina sa bahay. At mapagtanto ang paglalakbay, at magpahinga. Ngunit ginamit din tayo ng Panginoon sa buwang ito, at pinagpala tayo sa buwan ng Disyembre. Ang salita na ibinigay ng Panginoon para sa Kenya, ang isa ay ipinang-aral sa Uganda. Sa pamamagitan ng isang pastor mula sa Uganda, ipinang-aral niya ito sa kanyang simbahan. Ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa Kenya ay ang pagpapalawak ng mga tolda ng ministeryo. At ang salita ay nakarating sa Uganda, mga kaibigan. Purihin ang Panginoon na ngayong taon, 2021, na lumipas, pinalawak ng Panginoon ang ating ministeryo. Habang lumawak ito sa Kyiv, lumawak din ang ating ministeryo, itong tulay ng misyonero, itinayo ito sa Kenya, mga kaibigan. At purihin ang Panginoon, gayon din. Pinalawak at pinalakas tayo ng Panginoon sa iba pang larangan ng ministeryo. At ngayong 2022 ay nasa unahan, mga kaibigan. Ibibigay ng Panginoon ang paglago ng ating simbahan. At pupunuin ang mga toldang ito ng ministeryo, pati na rin palolikasan ang mga ito, at mapapalawak pa ang mga ito, mga kaibigan. At tayo ay magiging handa para dito, para sa paglilingkod. Tayo ay magiging masigasig, mga kaibigan. Tayo ay pagpapalain. Purihin ang Panginoon para sa lahat, mga kaibigan. Gayon din ang iyong simbahan, ang iyong ministeryo, kung nasaan ka, kung nasaan ka. Mga kaibigan, mayroon kang sariling kasaysayan, mga kaibigan, ang kasaysayan ng iyong simbahan, ang iyong ministeryo, kung paano ito umunlad. Sapagkat nasusulat, Awit Kapitulo 89 versikulo 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw sa paraang magkaroon kami ng matalinong puso. Gayon din, mga kaibigan, napakahalaga na markahan at gawin ang mga resulta, upang sa ibang pagkakataon ay magawa mo ang pagsusuri, at pagpalain, mga kaibigan. Salamat sa Diyos. Amen. Mga kapatid, dalangin ko na pagpalain tayo ng Panginoon, ang pangitaing ito, sa taong ito, na ito ay maging mabunga, mga kaibigan. Ibig sabihin, mga kaibigan, paggalang sa Panginoon. Paggalang sa mga layunin ng Diyos, bago ang kanilang katuparan, ang paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang kamalayan sa kahalagahan, ang kamalayan ng kaharian ng Diyos, mga kaibigan. Ibig sabihin, tayo ang kaharian ng Diyos, hiwalay tayo sa mundong ito, mga kaibigan. Ganon din, ang mismong katiwasayan at kaligtasan, upang hindi tayo tanga at walang muwang, upang tayo ay maging matalino. At siyasatin ang mga espiritu, siyasatin ang hanging umiihip, mga kaibigan, upang hindi tayo madala at hindi tayo mapatay.
At ang ikaapat na linya, mga kaibigan, ay nakaugat sa puso sa pangitain, na nakaugat sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Mga kapatid, Panginoon, sa pangalan ni Hesukristo, tumatawag ako sa kapangyarihan ng Diyos, biyaya ng Diyos para sa taong ito. Pagpalain ng Diyos ang bayan ng Diyos. Pagpalain ang lahat ng iyong pinili, lahat. Panginoon, ang iyong mga lingkod, lahat ng sumusunod sa iyo, Panginoon. Pagpalain ang Panginoon, at tulungan ka sa taong ito, Panginoon. Pagpalain na gawin ang iyong kalooban para sa taong ito, Panginoon. Bukas para sa bawat simbahan, bawat pinuno, bawat pastor, bawat ministro, bawat tao, Panginoon, lahat ng naniniwala sa iyo, buksan ang Diyos, ang iyong pangunawa, ang iyong kalooban. Panginoon, para sa taong ito, Panginoon, isulat sa mga tapyas ng puso, Panginoon, espiritu, isip, Panginoon, ang iyong kalooban, bigyan mo ng pangunawa, Panginoon. Sa pangalan ni Hesukristo, at pamunuan ang Panginoon, ngayong taon, at luwalhatiin ang Panginoon, sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng aming simbahan, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.